Grabe, isang matinding panananghalian natin ngayon. Pambihira, it is the first day muli ng linggong ito para simulan natin ang ating Baptist lunch. At huwag kayong aalis dyan sapagkat darating ating mahal na pastora. Huwag niyo sabihin kami lang na nandito. At nako, meron kaming surprise ngayong tanghaling ito. Alam niyo ba? Abangan ninyo, marami tayong sorpresa sa hapong ito at talaga namang isang kung gaano kainit sa labas, yun ang may papahayag natin ngayon muling tanghaling ito. Magandang tanghali sa ating mga kasamahan dyan na nanonood na. Nakita ko na si Hello Yang! Hello, we miss you Yang! Kamusta na dyan sa La Union? Ako, hayaan mo, pupunta rin kami dyan. Si Ma'am Vivian Tandoy, hello, hindi ko na mapagpapalit. Si Marie Chris Marciano, si Mang Tang Del Monte, syempre yung classmate ko, shout out kay Del Ereño Labaw na kung saan last week pa siyang naghihintay. Last week pa siya talagang gustong-gustong biruin mo partner. Alas 9 pa lang ng umaga, last Tuesday na hindi tayo natuloy. Nag-chat siya sa akin, classmate ko to na elementary. Wow. Sana all, may elementary classmate pa. Wow, nag-message siya sa akin, sabi niya, kasi napasahan ko siya ng mga previous nating episode at talagang nagustuhan niya. Sabi niya, Chang, andito na ako, waiting, alas 9 pa lang na umaga at waiting siya sa link na ipapasa natin. At kasama ko yung tatay ko. Yung tatay niya, alam ko magna 90 years old na. Oo, nag-aalaga siya. Habang nag-aalaga kay tatay, hello tay, pagaling kayo at abangan nyo pang marami ninyong darating na apo. At saka sa aking anak na si Pauline, day off siya ngayon. Nag-day off yan para makinig ng Baptist Lunch. Hello Pauline, pero nasa labas siya ngayon at may tinatransak yata. And kay Tricia, kahit papaano, alam ko nakikinig siya na nag-i-earplug lang. At syempre, ang aking mahal na asawa, hello Brother Noel. At ngayon, bumati si Ma'am, nag-message sa akin si Ma'am Flor. Ma'am Flor, hello po. At kung gaano kalamig dyan, medyo pasa-pasa kayo dito na lamig. At saka, patuloy nating ipanalangin ang gawang ito sapagkat lagi naming nakakausap yung mga mothers, di ba? Pag fellowship natin, talagang nakikita ko yung eagerness nila, yung kanilang kagustuhan na maging bahagi nito sa pakikinig lamang po at pagbibigay ninyo ng comment. Isang magandang tanghali po sa inyo at talagang encouragement din po sa amin ang aming mga naririnig sa inyo, sa mga testimony ninyo, maging sa mga pagpapahayag ninyo na kung saan ang programang ito ay nakakatulong sa inyo. At iyon naman po talaga ang aming naisin. Magkaroon kami ng bahagi sa inyo habang kayo nagluluto, ang iba'y kumakain na, at kung ano man ang inyong ginagawa ngayon sa inyong tahanan, magandang tanghali po. Keep on watching and pass the link. Partner. Yes, good afternoon sa mga ngayon lang po pumasok. Good afternoon po kay Pastor Rick Belmonte. Kani-kanina po na hello po, good afternoon sa inyo. Kay Ma'am Chona Juarez dyan sa Batangas, magandang tanghali. At syempre, maayong udto kay Ma'am Imelda Dilan, ang ating suki na from Davao City. Na talagang kung merong classmate si Ma'am Cynthia from elementary, ito siya, friend namin from Davao. Laging nanonood, hindi lang sa TVL, sa lahat ng programa, ma'am. Nagre-review lagi sa akin. Magte-text siya lahat. Ultimo yung programa ng mga bata, yung sa kabataan, lagi niyang sinasabi na kailangan marinig ng mga anak niya at natututo siya bilang isang magulang din dun sa mga programang yun. So it's very, very encouraging po na nagbibigay po kayo ng feedback dito sa amin kung ano yung mga natututunan nyo at kung paano nyo na i-apply yung mga natututunan nyo dyan sa ating programa. Siyempre, shout out sa mga CBBC students, CBBA students na ating countdown masters. Nakakatuwa po yung mga countdown nila pag narinig nyo lang. Alam namin siguro dyan sa inyong mga bahay nagka-countdown din kayo. Siguro habang susubo sila, biglang 10, 9. Oo, nakakatuwa po talaga. So maraming salamat po for always being with us. And ngayon po ang huling Tuesday ng March. Wow. Grabe. Grabe. Next April, eto na yung mainit na buwan. April! Kasing init ng mga celebrant dyan. April ang pinakaabangan natin na month, diba? Marami tayong activities at maraming celebration, diba?
Oo, tsaka paalala natin yung April 18 natin na activity sa Ramos. Ilagay nyo na yan sa inyong kalendaryo. Lakhan nyo na yung bilog at iyan ay muling pagpapala sa ating lahat. Correct. O, diba? Kaya magkita-kita tayong lahat sa April 18 sa Ramos Tarlac. Meron pa pala akong dinabati. Si Miss Robilyn, dyan, kapitbahay lang natin. Hello, good afternoon. Free siomay ba? Yeah, oo nga eh. May free siomay ba daw, Robilyn? Good afternoon sa iyo at salamat sa iyong parating pagsusubaybay. And also, shout out sa lahat ng 4th year PSS students. Classmates, maraming salamat sa mga foodie kagabi. After po ng pictorials namin ay nagsalo-salo po kami. Marami pong salamat ulit. At syempre, belated happy birthday kay Ma'am Rona na siya yung sinurprise namin. Kami yung na-surprise kasi wala pala siya kagabi. Oo, grabe, pambihira itong partner ko. Parang kailan lang. Ano ngayong gagraduate ko na? Oo nga po eh. Sabi ko nga, hindi ako last kong pag-attend ng graduation, nung gumraduate si Brother Noel, apay, attend ako ngayon ng graduation talaga. Dadayo tayo ng Tarlac! Kinakabahan nga ako eh. Baka magsabit ako dyan. Kasi di ka sumigaw. Siyempre, dapat bonggacious yung araw na yon. Oh, amen po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nananalangin para sa aming lahat. And we really appreciate your prayers for us. Hindi lamang sa 4th year, kundi even mula sa PFC pa akyat. Napakaganda po ng PSS talaga. And if you are thinking of enrolling or kung ini-encourage kayo, merong nag-i-encourage sa inyo, nako, bantayan nyo yan. Dahil ako po, ano lang po ako, resulta lang ako ng panalangin ng mga ating mga kapatiran na nagsasabi sa akin, Ma'am, sana one day mag-PSS student ka rin. Hindi ko pa naintindihan noon kung ano yung PSS. Ang tagal ng taon noon, ilang taon kaya sila nanalangin. But it's really worth it. Maraming salamat. Marami po kayong matutunan. Sobrang dami na. Parang gusto mong balik-balikan talaga yung lessons and nagagamit po siya sa ating buhay Kristiyano. Ayan. Okay, review tayo. Yung naging topic natin for the past week, simulan natin, di ba? Commit to pray. At itong prayer na to talagang very powerful sa atin, sa ating mga Kristiyano. Walang buhay ang buhay ng Kristiyano kung walang maayos na komunikasyon. Komunikasyon, una sa lahat, sa ating Panginoon. At yun ang sinabi sa before na mag-start tayo dito, sinabi na ating mahal na pastor regarding Jeremiah 33:3. Oh, ito no na nakaraang Tuesday, last Tuesday. Sabi, call unto me and I will give you great and mighty things which thou knowest not. Biruin mo, maraming surprises na ibinibigay sa atin. Tatawag pa lamang tayo, alam na ng Panginoon. At pag sinambit na natin, mayroon pang karagdagan, may mga bagay pa na hindi natin inaasahan pero ibibigay pa rin ng Panginoon. At ang panalangin is very powerful because of the one whom we were communicating with. Kung sino yung ating kinakausap, yan yung power ng prayer. At anong ini-expect natin sa prayer? Sabi ng Panginoon, call unto me. Tumawag lamang tayo sa Kanya. Alam mo kapag partner itong tinatawag na, pag nababanggit ang prayer, ang laging nasa isip ko, yung sadya na ask, A-S-K, ask and it shall be given. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Talagang kailangan lang tayo ang makipag-usap sa Panginoon at ang Panginoon naman ay sincere para makinig sa atin. Imagine kung kakausapin natin yung sabihin na natin ating asawa, ating anak, ating mga mahal sa buhay. May limit ang time eh. Yes. 'Di ba? Pwedeng kapag gising lang sila, pag malakas lang ang kanilang pangangatawan, pero ang Panginoon talaga 24/7. Kung meron 24 hours a day and 7 days a week, ganyan ang Panginoon. Walang segundo na hindi makikinig at nakapagbigay sa atin, nagbibigay ng atensyon ng Panginoon sa atin. At last Tuesday naman, yung Philippians 4, partner. Sige, partner. Rejoice in the Lord, na talagang masarap ang masayang relasyon sa Panginoon. Yun yung natutunan natin nung nakaraan. And in everything, dapat idaan natin sa panalangin. And
yung sa verse 7 na the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Alam mo, dito tayo madalas sumasablay. Dahil hindi natin nakukuha yung peace that passeth all understanding. Kasi hindi natin naiintindihan yung peace of God. Kumbaga hindi siguro natin sinurrender lahat, kaya hindi natin na-achieve yun. So, sa prayer, tinuturuan tayo na isurrender mo lahat. Yung lahat ng worry mo, lahat ng iniisip mo, because that is the only time na magkakaroon ka ng peace that passeth all understanding. Na kaya mong intindihin kahit gaano pa ka-difficult yung tao o yung sitwasyon na nasa paligid mo. Remember, whatever you are afraid of, that is your limit. So dapat, kung may takot ka, dalhin mo sa altar ng Panginoon para ang Panginoon ang maghuhupa ng iyong takot. O, di ba? At saka sinabi din, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Pag nanalangin tayo, magpasalamat na agad tayo kasi sasagutin ng Panginoon yan. Sasagutin ng Panginoon ang lahat ng ating panalangin. Hindi pa man natin natatanggap ang request, ang sagot sa ating request, andyan na ang kasagutan ng Panginoon. Kaya assure natin na talagang ang Panginoon, sabi ko nga, kung tayo dalawa ang tenga, physically, ang Panginoon, grabe, pag in-imagine mo yung tenga niya, di ba? Oo. Kaya wag tayong magkaroon ng takot, yung worries, magpapatanda lang yan sa atin, magpapadagdag lang yan ng peleges. Kung, di ba? Peleges ng mukha natin kung magkakaroon tayo ng mga takot, magkakaroon tayo ng mga worries, kung ipinanalangin na natin sa Panginoon, tapos andyan pa rin ako, kailan kaya? Pag nanalangin tayo, bitawan na. Kumbaga, ang illustration ko dyan, may bola ka eh. Release mo yung bola. Pag-release mo ng bola, andyan na. Yes. Dadalhin natin ang ating limitasyon dun sa walang limit. Yan. Bring it to God and make it known to God. Yan. O, diba? Kaya para wala ka nang iisipin pa. Lord, ikaw na ang bahala. At huwag mong i-expect na yung sagot ng Panginoon, yun yung gusto mong marinig. Kasi minsan, hindi yun ang gusto natin na sagot ng Panginoon. Pero sinagot niya pa rin, diba? Kaya pasalamatan pa rin natin kasi sinagot pa rin ng Panginoon. And kung ano yung sagot ng Panginoon sa'yo, yun ang pinaka-mabuti para sa'yo. Oh, pambihira. Yung guest natin, nung makausap ko noon last week, yung maging guest natin ngayon, grabe, nagkakwentuhan kami. Nakakatuwa yung kanyang testimony regarding sa prayer. Kaya yan ang abangan ninyo ngayon, mga kapatid. At saka sa oras na ito ay, ano ba? Ito yung ating pinaka-surpresa sa lahat. Papasa na po namin. Pasa na natin yung Alright. Magandang. parang pinapakinggan ko lungkot na lungkot ang dalawang ito eh. But anyways, magandang tanghali po sa inyo lahat. At meron lang trouble eh. Kaya medyo na-delay tayo ng konti. But anyway, salamat sa Panginoon. Ano? Maganda yung mga dinefine nila kanina. Yun po yung review sa lahat ng marinig po natin. At sabi ko nga po sa inyo, maganda yung ganitong talakayan na napapag-usapan natin ang relationship ng mag-asawa. It's especially ang ating sadya rito, mga kapatid, is about marriage. No? Pero ngayong umaga, mga kapatid, ay meron po tayong magandang usapin at magandang maririnig kasi meron po tayong bisita. No? Meron tayong bisita, meron tayong guest na magpapahayag na totoo talaga yung ating mga pinag-uusapan dito. At lahat po, wala ho, alam nyo, kanina ay medyo nagre-review ako, nag-aaral-aral ako, iniisip ko lagi yung mga example sa Bible, kung meron ba talagang perfect marriage, meron ba talagang nakagawa na matindi talaga. No? Wala eh. Mukhang from the very beginning, mga kapatid, maging si Abraham, di ba? Saka si Sarah, nagkaroon ng problema, matindi yung problema nila eh. At pero ang punto doon, may kita nyo na contend nila yung kanilang marriage.
naayos nila eh. Kung titignan nyo, babalikan nyo mga kapatid, yung kanilang kasaysayan, parang grabe eh. Ikaw ba naman turuan ng asawa mo na sabihin mo doon ha, hindi ako asawa mo. Magkapatid tayo, hindi tayo mag-asawa. So, yung mga bagay na yan. And so, nagkataon, syempre, nagustuhan siya sapagkat maganda si Sarah, nagustuhan siya. Mabuti lang, nakialam talaga ang Diyos. No? And after that, pagkatapos na naman yan, mga kapatid, alam niyo na naman ang istorya. Bumawi naman tong si Sarah. Pinatabihan niya yung kanyang katulong. Si Hagar. Naalala niyo yung kwento? Nung tinabihan, ayun na, nagkaroon na ng problema, nagkaroon na ng bunga. At nung nagkaroon na ng bunga, ayun, binigyan sila ng Ismael. And then, nung lumalaki ng mga kapatid si Ismael, nagsiselos na ngayon itong nagpasimuno na si Sarah. So, imagine, nagkaroon na ng kaguluhan sa loob ng tahanan. Pero akalain niyo mga kapatid, the promise is still there. That they will be a father, Abram will be a father of many nations. You see, kaya makikita niyo mga kapatid, kung paano inayos ng Panginoon. As long as God is there, sabi ko sa inyo, hanggat nandyan ang Diyos, walang hindi maayos. No? Hanggat kasama ang Diyos, walang hindi maayos. Maganda yun. No? Kaya, ako'y naniniwala mga kapatid na lahat po ng ating binabaybay rito, inuulit ko po, walang perpektong marriage, pero makikita nyo po talaga mga kapatid na kapag kakasama ang Diyos, lahat ay maayos. Okay? Alright. So, again, hindi ko alam kung sino mga nandiyan na. Alam ko, bumati na kayo, di ba? Bumati na kayo. And salamat sa mga nandiyan na ngayon. Ako'y naniniwala na kayo ay pagpapalain sa tanghaling ito. Okay? Alright, may bisita po tayo ngayon. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ang bisita natin ngayon. Ako personally ang nakapagdala sa kanila sa church. At salamat na medyo matagal-tagal na rin kayo magkasama. At maliban sa matagal na kayo magkasama, sabay pa kaming ipinanganak. Medyo naipit nga lang po siya. Kaya hindi gaano lumaki. Pero salamat sa Panginoon na talaga namang nakikita natin kung anong ginagawa ng Diyos sa kanila. Alright? So, let's welcome sa ating pong programang The Baptist Lunch for this episode today. No, wala pong iba kundi si Brother Hiner at saka si Sister Lani. Alright, magandang tanghali sa iyo, Brother Hiner. At live na tayo ngayon, marami nakikinig. At maraming umaasa na sila'y pagpapalain ngayon mula sa mga maririnig sa inyo. Just relax and ako'y naniniwala na meron po silang matututunan sa umagang ito, sa tanghaling ito sapagkat alam ko matagal na tayo magkasama eh. Marami ka na nasaksihan sa akin eh. At marami ka nang narinig sa mga mensahe na aking dinala sa pulpito. Kaya mga kapatid, again, let's welcome Brother Hiner. Brother Hiner, pwede kang bumati muna. Magandang umaga, magandang hapon sa ating lahat. Tigit po ang programang ito na itinayo ng ating mahal na pastor ay marami po ang natutulungan. Tigit po, may mga nakikinig sa atin ng mga taga sa buong Pilipinas at ganoon din po sa halos buong mundo na siran po ng ating mga pastor kaya tayo nagkakasama-sama dito. At binabati ko rin ang aking pong mga anak, especially kay Hiner. Yan ang anak ko na malapit na. Malapit na pastor, bitayin. At sa mga anak ko, ayun ang pinakamalambing. Anak ko. Totoo yan, malambing talaga yung tao yan. Malambing siya. Bagaman siya ay lalaki, napakalambing po ni Brother Hiner. Totoo yan. Sana po ay huwag siyang magbago at umaasa ako na... Lalong magiging malambing yan. Yes, sir. Maraming salamat at si Brother Hiner ay napakalambing sa amin. Maraming salamat, Pastor. Amen. All right. Sister Lani.
Hello po, magandang tanghali sa ating lahat. Pastor, good afternoon po. Magandang At hapon. sa lahat po ng narito sa TBL, good afternoon po sa inyong lahat. Amen, amen, amen. All right. At alam nyo, katulad sinabi ko po sa inyo, yung mga naririnig natin ng mga testimonies, mga kapatid, yan po ay mga naranasan na po nila. No? Naranasan na po nila. At yung mga kasama ko, pabibiluhin ko muna sila. No? Kasi may mga yari ng katanungan ito eh. Yung mga ito eh. Kaya pabibiluhin ko muna sila. Mamaya po, mga kapatid, ay papasok po ako at makikialam ako sa kanilang mga katanungan, mga kapatid. Pero alam niyo, mga kapatid, talaga, ako'y nagpapasalamat sapagkat napakatagal ko nang kasama to si Brother Hiner Sterlani at ang pamilya niya ay talagang, we're not just one in the family of God, but ang aming pamilya ay talagang close sa isa't isa. Parang iisang bituka lang talaga kami. Okay? Alright. Bigyan ko muna pagkataon niya aking mga co-host na makapagbigay ng katanungan sa kanila. Okay? Go ahead, Cynthia. Actually, sir, BNS pa lang magkakasama tayo. Yeah. Magkakasama Tama pala. na po. Nandun pa nga pala si Cynthia. Dalaga Opo, pa si Cynthia. Dalaga pa po ako. Sila may, ilan ang anak ninyo nung panahon na nasa BNS? 2. Ilan taon na po kayong mag-asawa ngayon? 37 years na po. Wow, for 37 years. Malapit na pambihira. pala mag-40 ah. Wow. At malapit na rin magkaapo. Tapos, apo agad. Mabilisan yan, mabilisan. Fast track na dapat yan. For 37 years po, dumating din sa inyo, ups and down, ganyan. Pero talagang may testimony pa no na talagang kayo yung nakita nung naging kapatiran natin dito na buong pamilya ninyo dahil sa inyong kasuotan na every Sunday makikita talaga yung testimony ninyo, dadaan kayo sa kalsada nila na kaya nagkaroon sila ng pagmamahal din na makapunta sa, nagkaroon din ng pagnanasa ng ano tawag dito? Desire na makarating sa church. Opo, sa mga baguhang Kristiyano po ngayon, ano po yung makikita ninyo na maipapamana ninyo na nagkaroon kayo ng bunga. Kayo po, ano po yung makikita sa inyo na sasabihin ninyo na dahil ganito kami, yung pamilya namin? Opo, sa pagsisimula po ninyo. Kung babalikan natin yung history namin sa BNS noon, bali kami magpamilya ay tuwing araw ng Linggo at saka araw ng Miyerkules ay sama-sama kami naglalakad mula dyan sa BNS, dumadaan kami ng Tisda. Then, minsan, itong si Sister Linda, napansin kami na bakit daw magaganda ang aming bihis, sama-sama kaming papunta sa, mayroon kami pinupuntahan na itinanong niya kami. Sabi niya, Brother Hiner, bakit saan kayo pupunta? Sabi ko, sa simbahan. Then, sabi niya, makapunta rin kaya dyan sa simbahan ninyo. Ang ibig ko sabihin, ang maganda ay maging sa pananamit pa lang at sa kilos ay makikita nila kung gaano ang simbahan, ay makikita nila ang simbahan sa taong nagsisimba. Yeah, tama. Yun magandang termino. Then, Maganda yun. yes, nung makarating sila dito at narinig nila yung preaching namin, ang ating mahal na pastor, at nakita nila yung mga pananamit, doon nila napatunayan na yung aming ginagawa ay makikita rin dito sa simbahan. Then, sila ay nagpatuloy, yun nga lang, nauna si Sister Linda na nag-report sa Panginoon. At ang kanyang mister, si Sir Edie Campo, ay nandyan, pabuhay pa. Kanya nga lang, medyo nagkaroon na siya ng karamdaman. Opo. Nung time pong yun, syempre, ilang taon na po yung si Hiner noon, yung panganay ninyo? Nung lang time siya na yun, noon, siguro mga mga 7. Nakarating kami dito sa church, ano pa lang sila, mga toddlers pa lang. Yung sila nga yung naunang ng Baptist Boys. Nung Opo. araw, maliliit pa sila. Baptist boy sila. Mm. Opo. Si Ano- Bert nga nung baby pa lang sa BNS.
nag-umpisa kami. Opo. Paano nyo po ipinakita sa kanila yung pagkakaroon ng isang tunay na Kristiyanong pamilya? Ibig ko pong sabihin, syempre kayo, kuwan pa kayo noon eh, active pa kayo sa military at Yes, nag-iisa ma'am. si Sister Lani sa bahay. Syempre, gano'n na lang yung... Na-assign din po kayo sa malayo? Lagi akong assign sa malayo, Opo. sa Mindanao. Opo. And, ay ganito po yun, ma'am. Kung ano yung nababasa namin sa Bible, tinuturo namin sa aming anak at sinasabi sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. And when he's old, he will not depart from it. Yan yung aming itinuro sa aming mga anak. Kaya hanggang ngayon ay naririto si Hiner especially at napapakinabangan na ibig sabihin mayroon siyang ministry Mhm. na isang bagay lang ang sinasabi ko sa kanila. Alam nyo, isang lugar lang ang pwede nating pagsamahan. Walang iba kundi simbahan. Right. Yun lang. Then, pangalawa, ang sabi ko sa kanila, pagsikapan nyo na maging maayos ang inyong sarili sa harap ng Panginoon. Then, hindi na tayo naghahangad. Ayaw ko nung kayo ay maging milyonaryo o maging ano dyan. Ayaw ko. Kundi ang gusto ko lang ay itong... Opo, yung ma-focus sa Panginoon. Opo. Eh, laging ang nasa kasama sa bahay, Opo, Sister ma'am. Lani. Kaya siya ang makakapagbigay. Opo. Opo. Dahil nga siya ay isang sundalo, ang naiiwan sa church lagi ay ako. So, dito, hindi ako kasi talagang ang baptist na ano ako sa maling kumbaga. Pero sa pamamagitan niya, na-save ako at nakarating dito sa church. Si pastor nga yung personal na nag-disciple sa amin. So, natutunan ko yung panalangin. Wow. Dahil wala siya lagi, ang ano ko talaga ay ipanalangin ang aking mga anak. Wow. Wala akong katuwang sa pagpapalaki sa kanila. Dahil nagumpisa nga kami ng mali. So, natagpuan kami ni pastor nung panahon na yun na, kumbaga ay nangangapa o wala kaming sinisimbahan. So, dahil, kumbaga nakakarinig na rin ako ng mga salita ng Diyos. So, yun, talagang inano ko yung ipanalangin sila. Tapos yung pinagtiyaga, kung kahit nawala siya, pinagtsatsagaan kong dalhin sila dito sa church. Wow. Dahil naniniwala ako na ang salita lang ng Diyos ang magiging katuwang ko sa pagpapalaki sa kanila. Nauna po si Siya po Brother talaga Henner, yung, opo. siya talaga Ano yung po nakita save. nyo kay Sir Henner nung panahon na yun? Bakit kayo? Kasi ang babae, syempre, meron tayong sinimulan. Sinabi ninyo na may sinimulan kayong pananampalataya. Ano po yung nakita nyo kay Sir Henner na nag-encourage sa inyo na sundan yung kanyang dinadaanan na tama? So, ano ko kasi siya na talagang yung ano niya sa Panginoon. Meron po ba siya nung bisyo dati? Ay siya po yung na walang bisyo po. Ang isang inanuhan ko sa kanya Hindi yung... umiinom, hindi naninigarilyo. Hindi po, wala po sa kanya yon. Hindi siya umiinom, hindi naninigarilyo. Ang na-observe ko lang sa kanya, kahit nung nag-uumpisa pa lang kami, pinagbibigyan niya akong mag-ano sa ibang simbahan, pero sa gabi, pag nagpipray kami, talagang siyang nangunguna sa prayer. Doon ko siya hinangaan yung... Wow. Minsan yung tagal-tagal niya kasi mag-pray. Ayun po ang ano ko sa kanya. Yung minsan, di ba ma'am? Wow. Yung matutulog na tayo, di ba? Minsan, pipisilin niya yung kamay mo kasi hindi pa tayo tapos Ganon. Siya po yung Naghahawakan kayo. Opo, hawak kamay kami pag nagpipray. Wow. Pati po nung habang lumalaki yung mga bata, talagang hawak kamay kami nagpipray. Wow. So kahit gusto mong tumayo, hindi po pwede kasi nagpipray pa. Ganon siya. Isa yun Malakas pa naman ang grip niyan. Opo, isa yun sa hinangaan ko sa kanya. Oo. Wow. So makikita talaga natin na katulad sinasabi nyo kanina sa review, na yung panalangin talaga, yung sinasabi mo, Marnelli, kanina, di ba? So alam nyo, if you can remember, mga kapatid, noong nakaraan Tuesday, I think matagal kong diniscuss yan tungkol sa panalangin na yan. Kasi, tingnan nyo mabuti, bago ka umalis, yung lalaki, di ba, papasok sa trabaho, bago ka umalis, iyayain mo muna yung asawa mo
ma, or ano man ang tawag mo sa iyong asawa, halika muna, mag-pray muna tayo. Kasi bago ako umalis, simple as that. Minsan, alam nyo, nakakalungkot kasi, ito, sa aminin natin sa India, tayong mga lalaki, no? Nakakalungkot nito, hindi pa rin tayo, hindi alam na asawa natin na umalis na pala tayo. Yeah, totoo yan. Tapos pagbalik natin, ayaw nating awayin, ayaw natin na pagsasabihan tayo. Pero saan ka ba naman makakita ng ganun? Umalis yung lalaki, abay, nandiyan ka na pala sa malayo. Oh, naalala ko yung kaibigan ko sa Amerika nasa Alcalay mo kasi malapit lang yung state niya sa boundary ng Canada. Oh, pambihira, kalain mo mga kapatid, nalaman-laman ng asawa niyang babae, nasa Canada na siya. Akalain nyo. So, nakakalungkot naman yung ganun, di ba? Maano kaya nasanayin natin simula ngayon? No? So, kinakailangan ma-transform tayo mula dito. Kanina may kinakausap mo kanina, sinasabi ko sa kanya, remind ko, alalahanin mo yung sinasabi ko lagi. Okay? Adapt. Adapt. Tapos, kinakailangan na baguhin. Baguhin. At pagkatapos niyan, i-overcome. Okay? So, adapt, convert, and. Di ba? Mga technique natin yan, mga strategy natin yan sa huya Di ba? So, which is very important, di ba? So, maano namang na bago umalis, okay, tawagin mo muna. Tawagin mo yung asawa mo. Kung nandiyan pa yung mga anak mo, alin muna kayo. Para bang pupunta ka sa malayo. Pero kahit hindi ka pupunta sa malayo, pupunta ka lang sa trabaho mo, yayain mo. Makipag-usap sa Panginoon. Panginoon, bantayan niyo po yung asawa ko, bantayan niyo po itong mga anak ko. Hindi ko na sila makikita pagka umalis ako, pero kayo ang mag-control sa kanilang isipan. Kontrolin niyo po ang kanilang isipan. Napakaganda nun. Kayo yung matutulog kayo, sama-sama kayo na nalangin. Iba pa ho yun. Iba pa yun. Iba pa yung nagsasama-sama kayo na nalangin kayo lahat. Kayong tatlo na, kayong apat o ilan man kayo magkakasama. Napakaganda nun mga kapatid. Tignan. May kasabihanan. Lumang-luma ng kasabihan. A family that prays together stays together. Okay? Alright, go ahead. May ano ka pa, Cynthia? Marnel. Nung nagpapalaki po kayo ng anak nyo, was there a point na hindi kayo nagkakaintindihan sa style nung parenting? Kunwari, meron bang instance na maalala nyo na pinag-awayan nyo dahil iba yung desisyon ng isa dun sa isa? Sa akin, ma'am, nung kami magsama, yung ako ang nasusunod. Ang sabi ko sa kanya nung nandito na kami sa simbahan, ako ang dapat ang masusunod. Ikaw, mag-suggest ka lang. Ako dapat ang masusunod. Ngayon, kung inakala mo naman na may tama siya, bakit hindi niyo gawin din? Hindi naman hindi ko inaano na perfect akong ama. Dahil nasa human, pa tayo. Hindi pa tayo perfecto. Yan. Ngayon, pag nagsuggest siya sa akin, ganitong gawin natin. Ganyan. Hindi kaya mas maganda itong ganito. Baka pwede ito. Sabi ko, sige, try natin. Ganon ma'am yung Pero ano ko. nagkaroon na rin po ng senaryo na may naging decision kayo tapos nag-negative siya. Ano po naging reaction ninyo? At ano rin po yung naging reaction ninyo, Mr. Lam? Sa akin naman, talagang, kasi siya disciplinarian sa mga bata. So, lumaki si Nahiner na sagana sa palo. Opo, kasi makukulit po sila. Kung sabi ko nga noon dito sa church, kung may kukulit pa sa mga anak ko, sige, pangalawa na. Pero talagang andun yung nila kakulitan. Pero salamat sa Panginoon at siya ay yung firm siya. Talagang pag sinabi niyang sa bahay, iba pa yung dito ma'am pagdating sa bahay may palo pa Ganon siya. Pero sa akin bilang nanay, masakit. Pero sabi nga, dahil sa mga naririnig natin, salita ng Diyos na huwag ilalayo yung pamalo sa puwit ng mga bata. Yeah. So, totoo po yun sa amin. Bilang nanay, naawa ako, pero kailangan po nila yon. Lumaki silang ganon sa papa nila. Pero kinakausap po sila kung bakit sila papaluin. Nagtataka nga ako minsan, sabi ko, bakit
laging wala ang papa nila, pero pag yung ano, mas maano sila sa papa nila, mas malapit, sabi ko lagi nga pinapalo. Opo, sabi ko nga, pagpapipiliin ko sila, talaga mapapahiya ako eh. So mali yung sinasabi ng iba, no? Mapapahiya. Practical, alam mo sabi ng iba, wag mo, yung pamalo, nagpapalayo. Hindi eh. So makikita mo, kung kailan pa pinapalo ni Brother Hiner, yung kanyang mga anak, saka naman malapit sa kanya. Opo, Yeah. lagi ngang wala, pero parang lagi nilang anong papa nila. At saka, Samantalang ako yung laging kasama. Opo. Di ba, unfair? At saka parang napaka-normal na laging mas malapit yung mga anak sa nanay. Opo. Yeah. Pero sa inyo, sir, anong maipapayo Sabi mo, nyo sa mga malambing- tatay malambing pambihira sila eh. para marinig naman, lalo na ni Brother Noel? Yeah, tama yan. ganito Parinig yan. mo raw kay Noel. Ganito yan, ma'am. Halimbawa, Yeah, si Hiner naman, malalapit naman sa kanya. Kita ko naman si Pauline eh. Napaka-close ni Pauline kay Noel. Maging si Tricia. Pero si Cynthia malayo talaga kay Noel. ganito yan, ma'am. Inasal lang po kami. May share ko lang, ma'am, ganito yan. Sa pagdidisiplina ng mga bata. Kung mayroon kang 2 anak o 3 anak o sobra pa, ganito yon. Pagka nagkasala yung isa, halimbawa, yan si Hiner. Pag nagkasala siya, nagkamali siya, 2 lang kami dun sa kwarto. Pinapalo ko siya doon. Then, bago ko siya paluin, ganito ang kasalanan mo. Okay, kaya kailangan tanggapin mo ang palo. Then, pag napalo ko siya, alam ni Sister Lani yan. Paglabas namin ng kwarto, ang sabi, bago kami lumabas ng kwarto, sabi ko, anak, kung anong pinag-usapan natin, kung anong nangyari dito, hindi dapat malalaman ng kapatid mo. Ngayon, alam mo kung bakit? Kasi ganito yan. Normal sa mga bata na paglabas, kung nalaman nilang pinalo, paglabas nung kuwan sabi niya, pinalo. Kantsawan. Ngayon, pinalo mo na nga siya, mag-aaway pa silang 2. Ganon din kay Bert. Pag pinalo ko si Bert, kaming 2 lang doon sa kwarto. Doon sa binis, pinapalo ko sa loob. Then paglabas, the same principle. Kaya ako, Bert, kaya pinalo, ganito kasalanan mo. Then, wag mo na sabihin kay kuya mo na pinalo kita. Yun sir, yun ang inano ko sa mga anak ko. Pero sir, di ba ang bahay naman natin hindi kalakihan? Kumbaga, kung anong nangyayari sa loob, maririnig eh. Paano sir nangyayari yung ganong? Hindi, ganito ma'am, yung Opo. may kwarto doon sa sa taas, doon sila sa baba. Pero hindi naman ni Bert na pinalo ko si kuya niya. Hindi niya alam na Pero pinalo. alam niya po na kinakastigo ninyo. Kinakastigo, alam niya. Baka kinakausap lang. Kinakausap. Yun. Alam ng isang bata na kinakausap yung kapatid niya. Sa amin kasi dinig na dinig. Buk! Tiyag! Ano po At saka siguro? sasadyain ng anak. Sasadyain ng anak. Pagka pinalo, wah! Para marinig ng nanay. At pag narinig ng nanay, to the rescue naman yung nanay. Eh, doon po sa puntong yun. Dati ma'am, ganun ako. Pag namamalo, talagang harang-harang din ako. Oh. Pero natutunan namin dito sa church at saka sa Word of God na Wow. hindi pala ako dapat Amen. ganon. So, kahit na naririnig ko minsan na bahala kayong mag-ama dyan, di naman niya papatayin yan, anak niya. Yeah, tama. So, ganun na lang ang ano ko. Tama. Parang ini-imagine ko po yung composture ni Sir Hiner. Ano yun? Parang papaluin mo yung anak mo, walang galit yun. Kasi kung galit Wala. na galit siya, maririnig talaga sa labas. Pero 'di ba, imaginein mo yung pag dito ka, kinakasigo ka. 'Di ba, takot ka na kasi hindi nagsasalita yung tatay mo. So, mamamalo ka na walang galit. So, hindi maririnig sa labas. Sanay na kami, ma'am, kahit hindi man siya galit, parang galit pa rin, malakas ang boses. Saka ang maganda nito na sinasabi ni Ner, yung kakausapin mo muna. 'Di ba? Bago mo paluin, at least alam nila yung offense nila. Okay, minsan ako that time, sila Janelle, si Maki, nakaranas yan sa akin na tinatanong ko, ilan ang gusto mo? Pag sinabi nila, 2 po, dadagdagan ko lang kasi mukhang mura yung sa inyo. Yeah. Sabi ko, ilan ang gusto mo? Ilang palo? Sabihin, 2. Pag sinabing 2, dagdagan ko lang kasi mukhang mura yon. Mababa masyado yon. So, dadagdagan ko yon.
So, ganun yon. So, magandang kaugalian yun. Ginawa mo na. Kaya paglabas noon, ay parang walang nangyari talaga. Yeah. Mga anak po ako ulit. Parang ganun yung style ng pagpalo. Pwede pa. Pwede pang mamalo eh. Para mamalo, Parang ang ganda po na, nun. Sa mga nakikinig po ngayon na may mga maliliit pa na mga bata, what a blessing na narinig nyo tong technique na ito. Yeah. Kaninong comment yung mahaba na yan? Kay Ma'am Jovelyn Gonzaga. Sige, pakibasa mo. Yan ang palagian namin ginagawa ng yumao kong asawa na ipinakita namin sa anak namin. Hindi kami aalis na hindi nananalangin. Pag merong magulang na nagturo ng takot sa Diyos at tamang pamumuhay, ay hindi din po mahirap na i-apply pag magkaroon na ng sariling pamilya. Yeah. It is so blessed to have a godly parents and that's a true legacy na maiiwan sa mga anak. So, alam mo na kung ano mangyayari sa anak ninyo. Hindi na nakakaibig si Melay. Asahan mo na magkakaroon ng paluan. Pwede pang magdagdag. Yeah. Sige lang. Sir, Maganda yung ganito. sinasabi. Pero basahin muna natin to kay Sister Zenny. Sige, Maganda sir. eh. Sige. Okay, ayon kay Ma'am Seni, malapit ang mga bata sa tatay na nagbibigay ng disiplina. Yun. Kapag ito'y bibikal kasi bine-bless ng Diyos ang Yun. leadership na tama. God Yun, bless totoo you. yan. Ang Diyos ang naglalagay ng desire sa bata na maging malapit ka sa tatay mo na nagdidisiplina sa iyo kasi itutuwid ka niya. Yun. Go ahead, Brother Ener. Tuloy mo, maganda yung Isa pang, talakay na to. Pastor, itong isa pang totoong nangyari sa aming pamilya, sa aming mag-ama. Ang sabi ko sa kanila, kapag hindi kayo sumunod sa akin na sa pamamagitan ng salita, then ito'y galing naman sa Bible. Sabi ko sa kanila, nandyan mayroon kayong tigisang bag. Kung hindi kayo susunod sa akin, ang lumabas sa akin, labas ng bahay. Nangyari yung pastor, pinalayas ko si Hiner. Ngayon, Lumayas nga. Lumayas nga, sir. Eh, bakit nandiyan pa siya? Ay, ngayon nangyari, sir, ganito. Bali, ang pinuntahan niya yung pamangkin ko rin dyan sa Signal. May tinuluyan siya. Ay, tinawagan ko, sabi ko, tumawag sa akin yung pamangkin ko na si Fred. Sabi niya, Tio, nandito si Hiner. Sabi ko, paalisin mo yan dyan. Sabi ko, pinalayas ko yan. Dapat magsarili siya. Kasi ang lumabas sa akin sa bahay, magsarili. Hindi yung magsarili. Pag umalis ka, pag pinalayas mo, umalis ka, dapat kaya mong buhayin ang sarili mo. Eh ngayon naman si Pastor Dexter, naawa, Sister Joy, sinundo nila yung si Hiner. Sinundo nila, Pastor. Sinundo nila doon sa pamangkin ko. Then pagdating, ang sabi ni Pastor Dex, na nakakaawa naman Tito. By the time, ilang taon na si Hiner? 16 years old, sir. Oh. Bata pa. Tapos, ang naano ko sa, sir, sabi ko, mayroon naman akong reference na pag bumalik, tanggapin mo, yun, prodigal son. Ang sabi ko, basta humingi siya ng sorry sa akin at ipinaliwanag niya ganito pa. Pero mayroon akong kondisyon, Pastor, na dapat sumunod siya sa mga sasabihin ko. Then, yun ang nangyari, Pastor. Bumalik siya nung sinundo ni Pastor Dexter sa ni Sister Joy para makabalik sila sa bahay. At nangyari yun na, natuloy-tuloy na siya. Ay, ngayon, nung mga bata pa po sila, nung nasa 16 ilalim pa ng inyong nagsaya ng nanay. Eh, ngayon po may mga trabaho na sila at may mga sarili ng mga resources. Ano po yung disiplina naman na maibabahagi ninyo? Kasi iba nung maliliit pa sila, dali natin pasunurin. Papalo, sige, dito, palo, sige, pagdating sa bahay. Pero iba na rin, harapin natin katotohanan. Yeah, kaya yun ang pinakamaganda sinasabi ng Biblia. Habang bata pa, kasi yan yung time na masunurin sila. Wala pang impluensya ang mundo. Ang problema naman, natutuwa kasi tayo sa panahon ng masunurin sila, kaya doon naman natin sila ini-spoil. So nakita nyo, ang ganda ng programa ng Diyos eh. No, sabi ng Biblia, train up a child, di ba? A child. Not a young man. Train not a young man, but train up a child
in the way they should go. Bakit? Mag-go talaga sila doon. They will abide talaga sa tinuturo mo. Kaya habang teachable pa sila, turuan sila. Because time will come that will not be able to bear the teaching, the hardship na sa instruction ng hardship mo. Sa hardship ng instruction na binibigay mo sa kanya. Mahirap na silang mag-abide doon. So kaya ang pinakamaganda tinuturo ng Biblia, habang bata pa, malambot pa sila, na parang minumold mo sila, yun yung time na talagang dapat na turuan mo yung bata. Go ahead, Lani. May sasabihin ka. Yun nga po. Habang lumalaki sila, habang nagiging adolescents na sila, umiiba po ang nila ugali. Yeah. So, malaking tulong ang academy dahil nagkasundo kami na dito nga sa academy sila. So, malaking bagay yun para sa akin dahil lagi nga siyang wala. So, katuwang ko ang church, ang school, sa pagpapalaki, pagdisiplina sa kanila. So, dumating yung time na sila kasi maaga na in love eh. Pero ang tataka ko kung bakit hanggang ngayon, mga single pa rin sila. And hindi naman actually in love yun eh. Curiosity lang yun. Opo, yun yung pinagtatakahan ko talaga sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bakit maaga na in love yung mga anak ko? Pero bakit hanggang ngayon matatanda na sila, single pa rin? Ayun na nga eh. Marami kasing minahal. Opo. So yun, salamat talaga sa Panginoon na may simbahan, may academy, tsaka ang salita ng Diyos na laging nandyan. Ayun nga po, ngayon na may mga lampas na sila sa adolescent. Paano naman po ninyo pinagsasabihan sila? Di ba, nagkasala, ganyan. Siyempre, hindi na palo. Mahirap Paano na, ma'am. naman po? Mahirap na, ma'am, kasi may kanya-kanya na sila. So, ang totoo rin talaga na ang Diablo, double time din sa Hindi totoo. naman sila mga perpektong anak. Kumbaga kasi, pero may mga kanya-kanya sila. So, siyempre, malayo na sila sa amin. Hindi ko na namomonitor, hindi na rin namin namomonitor lahat ng mga activities nila. Pero yung Diablo talaga, totoo, double time din siya. Yun yung eksaktong sinasabi talaga ni Solomon. Train up a child in the way they should go. Because when they grow old, they will not depart from it. Kasi when they grow old, they will depart from you, but they will not depart from your teaching. Yan ang sinasabi. Yun ang pinakamaganda dun eh. So, they might depart from you physically, but they will not depart from you as far as principle is concerned. So, they will depart from you physically, but they will not depart from you spiritually. So, yun ang pinakamagandang tinuturo ni Solomon. Kaya, makikita nyo dito mga kapatid, no? Alam ko, meron pa kayong katanungan, pero baka lang medyo maubusan tayo ng oras eh. Ito kasi, ang napakaganda rito na nakikita natin, mga kapatid, kita nyo ha, ang marriage is, everything is investment. Amen. Investment po talaga. Ang relationship na mag-asawa ay investment. Nag-i-invest ka. Kaya ang sabi po doon sa, talagang napakaganda po nito eh. This is above all eh. Ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 13 verse number 4, marriage is honorable in all. Di ba? So, if you'll give honor talaga, if you'll honor marriage, at you know the reason kung bakit mo i-honor ito, because it is God who instituted marriage, not man. That's why every time you honor your marriage, you are honoring God. So, kaya nga mga kapatid, sinasabi ko kanina, ang marriage talaga ay investment. You have to invest. If you honor, anything you honor, you invest. Diba? Ganun ang ginagawa natin mga kapatid eh. Ano mang ino-honor natin, nag-i-invest tayo doon. You see, hindi ka mag-i-invest sa isang bagay na hindi mo ino-honor. You see? So kaya nga mga kapatid, anumang relasyon, anumang meron kayo na mag-asawa, you have to invest. Yung invest your time, invest, lalong-lalo na, yung nakikita ba, yung physical. You know? So makikita mo yung respect, lahat ng yan. Kung, kahit na nga ho yung pagmamahal eh, kahit ayaw mo, you have to love because love is a decision. Di ba? At pagka pumasok yung decision, merong cut off yun eh. Merong kang kinakat para magawa mo yung isang bagay na yan. Di
Di ba? In-explain ko na po yan noong mga nakaraang old-fashioned natin, yung patungkol sa decision. Pag ang salitang decision ay nanggaling po yan sa salitang to cut. You see? So, may kinakat ka, and then, ano yung mga kinakat mo? Options. Na pagka sinabi mong, mahal ko ang asawa ko at magsasama kami nito habang ako'y nabubuhay, kinat mo yung option mo na mag-quit ka. Di ba? So it's a decision. Gumawa ka ng decision na talagang eto, sapagkat magsasama kami ng buong buhay, okay, lahat ng kailangan ng asawa ko ay gagawin ko, maibigay ko sa kanya. See? Bakit? Nasa sa isip mo, lahat na, walang araw na hindi kayo magkasama. Di ba? See, this is a long life, di ba? Na relationship, mga kapatid. Long-lasting relationship, di ba? At hindi po pwede itong ngayon lang. Hindi po pwede na magbabago ka ng decision. You see? So you have to invest. Kaya nga, mga kapatid, may kita mo, yung narinig natin ngayon mula kay Brother Riner, kay Sterlani, ang lahat ng narinig natin ay investment nila sa mga anak nila. Yung pagpapalo ni Hiner, dadalhin sa kwarto. Abay, sa iba, kaabalahan pa yun. Balibagin mo lang ng baso, titino na yan. No, hindi ganun. Diba? Yung dadalhin mo siya sa kwarto at doon mo siya kakausapin bago mo paluin at pagkatapos mong paluin, nagpipray kayo at nagbibigay ka ulit ng instruction, it is an investment. Amen. Diba? Investment yan. Kaya mga kapatid, lalong-lalo na sa mag-asawa, sa inyo dapat magsimula ang investment. Amen. I'm telling you, maaaring may makikita kang maganda sa misis mo pagbago pa lang. Pero habang tumatagal, lalabas dyan ang hindi maganda. Yeah. But because you decided, nag-cut ka, kinat mo yung option. Ano yung mga options mo? Na pagka pumangit ito, maghihiwalay kami. No, walang ganon. So wala nang options. Na ang sabi nga ng Biblia, mga kapatid, till death do us part. Di ba? Kapag ka kinakasal, sa hirap at ginhawa. So wala nang option. Okay? So nag-decide ka ngayon na talagang siya lamang ang aking asawa, siya lamang ang babae sa buhay ko, siya lamang ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Till death do us part. Forever together and together forever. Oh. Ngayon, because of that, pag lumabas na yung bunga ng inyong pagmamahalan, ng tawag doon ay yung mga anak na natin, alright, ano na naman ang gagawin mo? Di ba? So mag-i-invest ka na naman uli. So nakikita niyo mga kapatid na sinasabi ko, it's all about investment. So, lahat po doon ay merong investment. Walang hindi investment, kapatid. Yeah? So, hanggat nabubuhay ka, nandyan yung anak mo, mag-i-invest ka. Disiplina, investment yon. Yung sinasabi ni Paul maging si Paul sa Ephesians. Ano sabi ni Paul? Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. That is an investment. Pag sinabi na, bring them up. All right, man. I'm telling you, it's a work. Trabaho yan. Hindi yan basta-basta na lamang na, magaan. No. Yung iba, gusto lamang magkaanak, pero ayaw magtrabaho. Hindi po. Trabaho talaga ang lahat. Pag sinabi nating investment, may effort po yan. May effort po yan. Magtatrabaho ka talaga. Pagsisikapan mo talaga, mapapagod ka. You will spend time, spend money, spend resources, mga kapatid. That is what we call investment. Kaya ang marriage is an investment. Okay? Kaya nga, ngayon, sinasabi ko, ini-insist natin yung commitment sa marriage. You see? Bakit? Kapag wala kang commitment, hindi ka mag-i-invest. So you have to invest. Yan ang tatandaan mo. Ano man ang ibibigay mo, sa ano man ang gagawin mo, at ano mang inaasahan mo sa iyong asawa, you have to invest first. Amen. Okay?
mag-invest ka muna. So maraming mga kalalakihan na hindi po natin nakakita to at marami ding mga kababaihan na nagsasawa kaagad pag nakita, lalong-lalo na pag nakita nila ang kanilang mga asawa, mga kapatid, na parang ang lupit naman ito, parang hindi nagbabago, parang ganito na. No! Para makakita ka ng pagbabago at makita mo ang sarili mo sa kanya. Tandaan mo to, you have to invest your life. See? Invest your life. Invest your time. Yan ang dapat nating makita na nawawala na po ngayon kasi madali nang magsawaan ngayon ang mga mag-asawa. Kaya makita nyo, yung mga anak, pinagsawaan na. Yung mga anak nandiyan sa kanilang pamilya, pero pinagsawaan na ng kanilang mga magulang. Ay nakakaawa naman mga kapatid. Nakakaawa naman. Kapag ka ang mga magulang nagsawa sa pagdisiplina sa kanilang mga anak, saan ngayon pupunta? They will put you to shame. They will bring shame to your family when you get tired of them. You see? Kaya yun ang sinasabi ko lagi. Halos lumuhod ako sa inyo na huwag niyong pagsawaan ng inyong mga anak. Huwag niyong, you spend time with them. Spend time with them. I'm telling you, nakakita ka na ng 40 anyos na bata, malaking problema mga kapatid. Malaki. Huwag niyong biruin yan mga kapatid. Pag nakita niyo ang mga anak niyo na sa akin lang, pagka tumaas ang buhay sa bahay, bakit? Yeah? Tanungin ka agad, bakit? You see, akala mo, may mga bata na ganun ngayon. Nakala mo sila naghahanap buhay. Akala mo sila na yung talagang maayos na kayang-kaya nila ang buhay nila. But no. No. Hindi ang kasagutan, hindi sapagkat may pera na kayo. Ibig sabihin nung kaya nyo ng buhay nyo. Ang dami ko nakita, milyonaryo nga eh. Oh, disgrasya pa rin. So nasaan ang problema ngayon? Sa pagpalaki. Kaya sa mga magulang, sa mga nanay, magtulungan kayong mag-asawa na mag-invest sa inyong pamilya. Yun ang pinakamaganda. Okay? Alright. Sige, go ahead. Alam ko may ano pa kayo dyan, Cynthia. Sige, Marnele. From Sir Andy po, tama po ang tinuran ni Pastor Hill na habang bata pa ay maturuan spiritually. Kasi no tree grows overnight. In my case, as I was an ex-OFW away from home, striving only for economic aspect of life of the family, but spiritual was not a priority. That's why I'm still facing challenges with my children. Yeah. Sabi nga nila, huli man daw at magaling ay huli pa rin. Pero sir, at least po nandito po kayo at there's always a time for everything ngayon po, may chance na kayo to spend time with your children. Yeah. Walang actually nahuhuli. Ang kailangan lang talaga, sa panahon na katulad niyan, then let's be open. Maging open kayo sa pamilya ninyo, okay? Halimbawa, katulad sa case na katulad niyan. Alright. Pag-usapan ng buong pamilya. Inaamin ko, nasa ibang bansa ako, by that time, nahuli ako sa pagkasama nyo rito na magbibigay ng advice physically. So, anong dapat gawin? Ngayon, nasa church tayo, may Diyos tayo, may pastor tayo, may salita ng Diyos tayo. Eto ngayon ang prinsipyo natin. Amen. Okay? Then, maging matibay kayo doon, maging firm kayo doon. Now, wala hong nahuhuli. Pwede pa ho ito, mga kapatid. Lahat. If all the members of the family will be willing to abide in the Word of God, I promise you, the family will be blessed by God. Amen. Yeah. Walang huli dyan. Walang huli. Because in the first place, bago nagkaroon ng pamilya, God already blessed the family. Because He instituted the family. Di ba? So, ang sabi ng Biblia, nung pinagsama ng Panginoon si Adan at si Eva, God blessed them. Yan ang matindi doon eh. Saan tayo nanggaling mga kapatid? Kay Adan at kay Eva, na bless na ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng ibang tao, ay hindi naman tayo si Adan at si Eva eh. No, ang bless ng Panginoon, hindi lang si Adan at si Eva, kundi yung marriage. Amen. At kung tayo mag-a-abide doon sa marriage na itinayo ng Panginoon, we will also be blessed. Napakasimple lang mga kapatid. So wala ho tayo rito mabigat na usapin. Kaya makikita nyo ngayon, ako, ito ngayon, nandiyan si Brother Rina, nandiyan si Lani. Okay? Ako'y naniniwala, aminin nila,
na ang kanilang mga anak ay bagamat ganun na kadisiplinado o kadisiplinaryan si Hiner, pero makikita nyo, may mga anak na humihiwalay pa rin. Di ba? Pero makikita nyo mga kapatid, that is sometimes in a while kasi gusto nilang mag-explore. Di ba? Gusto nilang makaranas ng mga hindi pa nila nararanasan. Di ba? Yun nga yung masama doon eh. Yun nga ang pangit sa mga young people eh. Di ba? Tinuro mo na ganito dapat gagawin, pero gusto pa nila subukan muna itong pangit. Di ba? Gusto pa nila alam na, tinuturo na sa church, tinuro na ng magulang, tinuro pa ng doktor na ang alak ay masama, ang pag-inom ng alak ay dangerous, ang paninigarilyo lalo na, pero susubukan pa rin yan ng mga dininigarilyo. Oh. Tapos pagka medyo may nararamdaman na, saka sila totoo nga pala. Naniniwala na sila. Oh. Ayun, ano nang problema? May problema na sa baga. See? So, kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na mag-spend tayo kasi balang araw, sasabihin man natin, totoo sinasabi ni Solomon na when they grow old, they will not depart from it. Maaari kapatid, doon sa hindi pa sila tumatanda, na naturuan mo sila at hindi ka man tumitigil sa pagtuturo, maaaring makita mo may resistance o maaaring merong parang lumalayo sila from that teaching. Pero balang araw, may kita nila based on their exploration, kapatid, na anong nangyari sa buhay nila, mga kapatid? Nag-waste lamang sila ng time. See? So, yung exploration nila, walang nangyari, mga kapatid. Nag-explore sila sa pag-waste ng time. See? So, kaya nga, makikita nyo, balang araw bumabalik sila. At the end, pag nakita nila, nag-mature na sila, nakapag-isip na sila, wala na talaga ibang pinakamagandang turo kundi yung tinuro ng tatay ko. Amen. Wala na talaga ibang turo kundi yung tinuro ng nanay ko. Yung natutunan ko sa mga magulang ko, yun talaga. Di ba? So, ngayon nga, mga kapatid, makikita nyo ngayon, nung nauso itong mga kabaklaan, akalain mo yung kabaklaan, usong-uso. So, akalain mo na sa pamilya nyo may lalabas na bakla. Wow. Kaya, di ba? Grabe. Kaya sana makita po natin na talagang ibuhos natin. Wala namang magulang na tinuruan yung kanyang anak na maging bakla eh. Pero Meron, Pastor. meron lumabas pa rin. Meron po. Tinuturuan talaga. Opo, yung tita ko po, kasi nag-i-enjoy siya, Pastor. Kaya meron talagang, nagkaroon Buang ako yun. ng pinsan, Pastor. Pag Totoo po, sumayaw yung bata, yung lalaki. dinadamitan niya po ng damit nung pinsan kong babae. Kaya naging bakla talaga yung bata. At hindi lang isa, dalawa po. Kaya nagulat po talaga ako nung revelation na yun. Wow. Totoo yan. So yan yung mga ano. I'm saying walang magulang na maka-Diyos at naniniwala sa Diyos at naniniwala sa marriage na magtuturo ng ganyan sa kanyang mga anak. That's the point. Yan ang pinupoint out ko. Pero kapag kang isang magulang walang Diyos, mga kapatid, ay, doon talaga, kahanga ngayon eh. Parang ano na sila ngayon eh. Trend na. Oh. Pero kapatid, kailanman, hindi dapat maging trending ang kasalanan. Amen. Hindi dapat. If they call it lifestyle, no, I call it sin. The Bible calls it sin. See? So kaya dapat, mga kapatid, maunawaan po natin, you have to invest in a relationship. Okay? Invest in a relationship. Mag-invest ka. Kinakailangan talagang pag-spend na niya na you have to spend time in a relationship. Diba? So you have to spend your resources and everything. Kaya pinakamaganda talaga, you have to make a decision, decide na siya lamang ang asawa mo, siya lamang ang pag-aaksayan mo ng lahat. Amen. Ha? So wala nang iba. Kaya yun, napakahalagang kapatid. Saan ka mag-i-invest? Kumbaga sa lahat ng investment, mamimili ka ng magandang investment. Yeah. Ang pinakamagandang investment, mga kapatid, pamilya. Amen. Amen. Invest ka sa asawa mo, invest ka sa mga anak mo. Yan ang pinakamaganda. Alright? Go ahead. Meron pa kayong ano yun? Alright, Ito po, sige. sabi ni Hener Jr., prayer po ang katuwang nila Papa, ang lakas po ng mama ko sa Diyos. Grabe po siyang manalangin. Lalo na sa akin, sa kabila ng mga kasalanan ko,
Di po sila tumigil. Kaya ngayon po, nagbunga pa ang prayer nila sa akin. Ngayon nasa ministry po ako at ginagamit ng Diyos. At prayerfully, mag-build po ng Godly Family. Wow, yan din ang panalangin namin sa iyo talaga. Biruin mo, yung mga anak mo nasasabihin, nagbunga yung pananalangin mo para sa kanya. Yan yung isa sa mga katagang masarap pakinggan bilang isang mga magulang. Yung sasabihin na anak na salamat nanay, salamat tatay dahil ipinanalangin nyo ako. Ibig sabihin, may ipinunla talaga kayo, may investment kayo na naibigay kay Brother Hener. At ngayon ay papasok siya sa buhay mag-asawa sooner. Magbibuild na rin siya ng family. At kung ano ang nakita sa inyo, napakalaking importante sa akin, malaking factor kung ano ang nakita sa mga magulang at sa church. Kung ano yung nakita mo sa magulang, kung paano sila nagsama, paano sila gumalang at nagrespeto sa Panginoon, magandang maging investment natin sa mga anak natin. Kasi yun din mismo ang nakita ko sa aking mga magulang. Kaya kahit dumating man yung uno sa buhay namin na ako'y may asawa na at ako'y isang ina na, alam ko na lalampas lang yan eh. Unos lang yan eh. Walang unos na natili ng 2, 3 araw o ilang araw, buwan. Hindi. Lalampas lang yan at lalo na tayo na may pananampalataya tayo sa Panginoon, may Diyos tayong alam natin na makakausap natin anytime. Kaya wag tayo, yung mga nanay dyan na nasa panahon ngayon na nagkakaroon ng bagyo sa buhay, manalangin tayo. Ang sagot ng Panginoon andyan na. Kung bumitiw kayo, bibitiw ang Panginoon, hindi ang Panginoon kailanman hindi bumitiw. Kaya tayo patuloy lang na manampalataya at lumapit sa Panginoon. Amen. That's good. Ner, para may sasabihin ka pa, Ner. Gusto ko lang may parating sa mga anak ko na kaming mag-asawa, lagi kami kung ultimo si pastor na napapansin niya na lagi kaming maaga na makarating sa simbahan. Ang purpose namin, at least meron kaming 20 to 10 minutes o 10 to 20 minutes na makapag-pray sa harap. Then yun ang ginagawa namin lahat ni Sister Lani. Iniluluhod niya yung aming mga anak na sana ay pagpalain ng Panginoon yung kanilang buhay. Na kung ano ang nakita nila sa amin, ayun din ang gagawin nila kung Sigurado sila yun. mag-asawa. Sigurado yun. Yun Yeah. ang kalalakihan nila. Kasi ang totoo niyan yung nakita nila sa iyo, yung nakita nila sa inyo, mag-asawa, wala naman silang ibang wala na silang ibang example Ganon. Alam nga naman pag nakita nila yung ibang away ng away, puro ganon, yun ang gagayahin nila. No. Yeah, kaya maganda yun, sigurado na yun. Lani, sige, Lani. Totoo po yung pastor. Sa case na sa akin, bilang nanay, pag nag-uusap kami mag-ina, minsan wala siya, sasabihin ng mga bata, si Hiner, si Bert, maging si Eris, Ma, salamat, hindi niyo po ako sinukuan. Wow. Ganon po sila. Sabi, salamat talaga, hindi niyo ako sinukuan, Ma. Si Hiner, ganon. Si Bert, ganon din. Ayan, sabi nga ni Hiner, nakatikim din siya ng yantok sa akin Maging si Eris, talaga, Ma, salamat, hindi mo ako sinukuan. Sa panalangin. Kasi naririnig po nila kung paano ko sila ipag-pray. Wow. Ayun. Wow. Grabe sir, marami pa silang pwedeng maibigay sa atin, maibahagi. Kaya may part 2 pa to dapat. Yeah. Oo, At nagawa napakaganda nito. Amen, opo. May dagdag ko lang, pastor. Oo. Kaming mag-asawa, then bago ako umalis, nakakahiya man sabihin, pero ito ang totoo. Nagkikiss ako sa misis ko bago ako Tama lang. umalis. Hindi mo nakakahiyan, dapat tularan yan. Kasi ganito yon, bilang isang sundalo, yung kumbaga sa baka yun ang huli kong kiss sa kanya. Tinanong nyo naman pag kami namatay, na sabi na, nag-kiss pa yan sa akin At least maalala niya na sa pamagitan ng kiss, may paalala mo sa iyong mahal sa buhay. Ganun din yung mga bata, lalo si Hiner, di ba, minsan maaga siya pumunta dito sa church, minsan nagbibiyahe siya. Bago siya umalis, nagkikiss muna sa amin. Kung ano yung nakita niya sa amin na mag-asawa, yun ang ginagawa ngayon ni Hiner. Yeah. At umaasa ako na gagawin Huwag mo din na niya ngayon. sa magiging asawa niya. Yun. Actually, nagpa-practice na sila. Muna.
Wag mo na, sir. Testing lang. Perfect makes practice makes one Para pagdating sa altar, perfect na. Ay, pinagbibilin ko, pastor, na wag ka muna kuhan. Kundi ang ano dyan ay yung authority. Yeah. Irespeto mo ang authority na ibinigay sa iyo ni pastor. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Wow. Alam mo na yan, anak, dahil hindi na namin kailangan sabihin, naririnig mo sa church, naririnig mo kay pastor, yun ang gawin mo. Amen. Wow. Yun lang, pastor. Sana all. Amen. Amen. All right. At medyo inabot na tayo ng oras, mga kapatid. Usapin pa lamang to sa anak. Yun pa lang ang tanong ninyo. Yeah. At kung available pa sila, brother, next Tuesday, di maganda pa. Marami pa mga katanungan Kasi, alam nyo, napakaganda. Very exciting ito. Kasi alam naman natin na si Hiner ay isang araw sa May 15 ay hindi na siya nag-iisa. Kundi sila ay dalawa na pinag-isa na. Yeah. So, paano nakarating doon at ano naman ang feeling ninyo bilang isang magulang na nakarating na dyan? Yung dati mong pinapalo na kinakausap mo sa kwarto at naglaya, sinundo ni Dexter, alam mo naman si Dexter, masyado maawain yan, pero minsan nauubusan din ng awa yan Yeah, well, anyways, so, next time mga kapatid, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa bagay na ito, no? At ang kagandahan nito, nakikita naman natin si Hiner, nagpa-participate sa atin, no? At ang pinakamaganda nito mga kapatid, kung anuman ang nakita niya sa kanyang mga magulang, ay yun ang kanyang gagawin din sa kanyang asawa. So, pambira. So, talaga namang may inaasahan na. No? May inaasahan na yung taga-senyas dito. Alright? Okay. Baka may sasabihin ka pa, Marnelli, may... Opo, go ahead. tunay nga pong napaka-faithful ng Panginoon sa buhay nyo and actually po, na-overwhelmed po ako sa buhay, sa patotoo nila na pwede palang maging ganon ang isang pamilya ng sundalo. Amen. Na pwedeng maging ehemplo. Imagine, hindi naman nila in-invite yung kapitbahay nila, pero nakita ng kapitbahay nila yung buhay nila. Gusto ko rin pumunta sa simbahan nyo. Yan yung lagi kong sinasabi rin po sa mga anak ko na yung true conversion, yung alam mo na nagiging blessing ka kapag hindi mo na kailangang magsambit ng kahit ano, makikita ng tao, pinapamuhay mo yung simbahan, yung sinasabi po nila kanina. So, maraming salamat po Maganda yung sinabi niya kanina Opo. Kung ikay nagsisimba at palasimba, dapat makita sa yung simbahan. Opo. Yun Diba? po. So, Di ba? Yung sabungero nga, nakikita sa kanya ang sabong Di ba? Di ba? yun po, Pastor. Sabi niya, makikita nila ang simbahan sa taong nagsisimba. Yung Maraming salamat po talaga. makikita mo ang sigarilyo sa taong sigarilyo. Maninigarilyo, yeah. Makikita mo ang alak sa mga taong lasinggero. Tama. Yeah. Dapat makita rin yung simbahan sa mga nagsisimba. Amen. Yeah. Okay, shout out daw kay Ma'am Carmela, sabi ni Rico. Sabi ko, Martin. i-maintain mo yan, Baka pag 3 na 12 ng anak nila. Alright. Cynthia, may sasabihin ka ba? Naku, napakaganda na yung naging talakayan natin Yeah, ngayong tanghaling yeah. ito talaga. At sa buhay Grabe ng ito. mag-asawang kay Sir Rene at kay Ma'am Lani. Talaga, nakita ko rin, witness ako na bata pa yung tatlong yan. Pag nakita nila si Papa nila, kasi nandito sila nun sa CBBA, pag nakita nila si Papa nila na dumating, pupunta agad sila para mag-kiss. Sabi ko, wow, napakagandang tignan. Na isang pamilya talaga na train ng tama. At naniniwala ako na dadalhin-dalhin niya ng mga anak niya nila hanggang magkaroon sila ng another family, ng bagong pamilya nila. Kaya nagpapasalamat ako at meron tayong ganitong simbahan. May nakikita tayong mga kapatiran na nagkakaroon ng magandang ehemplo sa atin. Kaya yung mga hindi nagsisimba dyan, sumimba kayo para makita ninyo ang mga ganitong pagpapala at maging observant tayo Totoo talaga. Opo, totoo talaga Totoo yan. Kaya nga, kung mapapansin nyo, sinasabi ko, ngayon nasa kalagayan sila, Hiner, kayong lahat, ikaw, pamilya mo, Cynthia, pamilya mo, Marnelli, maraming may gusto sa kalagayan ninyo. Hindi nga lang nila alam kung paano.
Kaya may programa tayong ganito at kaya may soul winning tayo para maimbita natin sila at madala natin sila doon sa kalagayan na hinahanap nila. Minsan hindi lang nila naiintindihan nyo kasi ang nasa mind nila is it's all about religion. So nakakalimutan nila yung edukasyon. Iyon. Okay? Alright. Huling salita, Brother Henner. Huling, para papaalam na tayo. Huling salita, kayong dalawa nila ni. Yeah. Nais ko lang maipaabot sa mga magulang na kagaya ko kung ano ang nakita niyo sa amin at nagawa namin sa aming pamilya ay pwede rin itong mangyari sa inyo. Amen. At lalo't higit po doon sa mga bagong kapatiran na nasiran kayo, nakarating kayo sa church, ay obserbahan ninyo na kung ano yung mga ginagawa ng mga matatagal na sa simbahan na natutunan namin sa salita ng Diyos, ay gawin din ninyo para maging katulad din kayo namin. Bagaman hindi kami perpektong pamilya, ay ang gusto lang namin ay makita ninyo na ganito ang buhay Kristiyano. Maraming salamat. Amen. Lani? Ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa ating lahat. Salamat kay Pastor. At bilang nanay po, in-encourage ko po kayong lahat na wag po tayong magsawa mag-pray para sa ating mga anak. Yun. At wag po tayong magsawang dalhin sila dito sa church. Wag po tayong magsawang basahan sila ng Bible. Ano sa kanila lagi ang salita ng Diyos. At darating po ang time na tayo rin po ang magbe-benefit. Wow. Thank you That's po. it. Yeah, totoo po yan. Totoo yan. Kaya talaga, yung sinasabi ko mga kapatid, you must love. You know, ang mag-asawa, ito, wag nyo, panghuling salita ito mga kapatid, ha? Ang mag-asawa ay laging nakatingin sa future. Because if you always look towards the future, then you will invest in your relationship. Amen. You see? Kaya yan ang pinakamaganda sa mag-asawa. Laging nakatingin sa future at nag-i-invest sa kanilang relationship. Okay? Alright, so nawa po ay marami po kayong natutunan sa tanghaling ito at natulungan po namin kayo at kami po ay babalik. No? Babalik po kami sa darating na Huwebes. No? Huwebes. Darating na Tuesday. No? Darating na Tuesday, hindi Thursday. Tuesday. You know. Ha? April na po yun. April na yun. April na pala yun. Ano? April 1? Yeah. April 1. Yeah, okay. So April 1 mga kapatid. Okay? So wag niyo pong wag niyong kakaligtan ito. Wag kayong manghinayang na kayo nag-i-spend ng time because this program is designed for our family to grow. No? Kaya pag nag-grow ang ating relationship sa Diyos, mag-grow ang ating relationship sa family. Okay? Kaya wag po natin kakaligtaan ang programa pong ito. Alright? Maraming salamat, Brother Ners, Delani, and of course sa aking co-host. Maraming salamat at susunod na Tuesday, babalik ulit tayo. Okay? Alright. Mga kapatid, sa lahat na sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga preachers na nandito ngayon, mga pastors at mga kapatiran, at sa lahat ng mga sa ibang bansa, bagamat medyo magkaiba tayo ng oras, pero ako'y naniniwala sapagkat nagiging pagpapala ang programang ito ay patuloy kayong nagsusubaybay sa programa pong ito. Alright? Enjoy the rest of the day and enjoy your lunch. Habang hindi pa kayo tapos kung kayo magsisimula pa lamang na katulad namin, sige, let's enjoy our lunch. God bless you all and God knows I love you all. Hanggang sa muli, dito sa The Baptist Lunch. Bye! You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like
to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name, He has enthroned you on high, Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name, He has enthroned you on high, Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name, He has enthroned you on high, Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name, He has enthroned you on high, Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore